Magandang araw po at welcome back po sa aking channel. Ang gagawin po natin sa video ito ay kung paano gumawa at magkaroon ng solar power generator para sa ating mga tahanan. At sigurado po ako na makakatipid na tayo at makakabawas sa ating buwanang konsumo sa kuryente. Gagawin nating simple at nang maintindihang maigi. Marami po ngayon nag-o-offer ng magkabit ng solar power generator para sa mga tahanan. Pero may kamahalan po para sa ating mga simpleng mga mamamayan. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano makamura, makatipid at magkaroon ng solar power sa inyong mga tahanan. Tara, tayo na po. Magsimula na tayo. 18650 lithium-ion batteries, lead wire, soldering paste, tester, soldering iron, electrical wire na gauge 12 and 14, plier cutter, 18650 battery trays, sandpaper, capacity controller, solar charge controller, saka 50 watts solar panel, power inverter na 350 watts. At yung iba nating mga gamit po, paramihan po ang nabibili sa Shopee o kaya sa Lazada. Sa pag-assemble ng ating battery pack, ikakabit lang po natin ang mga 18650 lithium-ion battery na patayo. At ang positive side po ay dapat nasa itaas po lahat. Pag napuno na po natin ang tray, 24 pieces po lahat ito. At saka ikabit din ang pangitaas na tray para intact na siya. Yan po, matibay na siya. Kailangan po nating lihain ang mga metal na paghihinangan natin sa itaas at sa baba ng battery para po madaling kapitan ng lead pag naghihinang na tayo. At mapapabilis ang ating paggawa. Mas mainam din na lagyan na natin ng soldering paste ang mga paghihinangan natin. Then, maganda na po tayo ng electrical wire na gauge 14 at 12. Babalatan po natin ang mga wire gamit ang stencil cutter. At ganito po. Yung sa gauge 14 na wire, gamitin natin siyang pang-connect mula sa 18650 battery papunta sa malaki o bus wire. At ang gauge 12 naman po na binalatan ay dalawang tig 17 inches. Tapos pag-iisahin po natin gamit ang portable drill. Then ipoporma po natin siya para maihinang na natin at magiging isang grupong positive. Magkasama na sila. At ganun ang gawin na sa ibaba o sa negative side. Napakadali lang gawin basta't mainit na ang ating soldering. Mas maganda po ito ang ating gagamiting battery. Maliit lang siya, pero ang daming power na mailagay. Katulad ng sa mga cellphone at laptop computer na ginagamit ay lithium-ion na battery. Kita mo naman, napakagaan at napakatagal na pinapagana ang cellphone sa isang pirasong lithium-ion battery lang. At meron pong katulad nitong battery na to. At ito ay tinatawag na 18650 lithium-ion battery. At ito po ay sa makabagong technology. Magaan at super daming power. Ginagamit ito sa electric motors at sa mga electric cars. At mai-charge mo ito ng maraming beses. Dahil ang battery na to ay tumatagal ng 5
hanggang 10 taon. At dito sa ating gagawing solar power, ang battery natin ginagamit, ang katumbas nito ay 1.5 battery ng kotse. At itong ating buong battery na ginagawa, pag binili mo to sa mga manufacturer, ay kulang-kulang po na 20 mil ang battery na to. Pero yung gastos natin, nasa 3,000 plus lang. Kaya malaki na po ang matitipid natin. At ayan po, nahihinang na po natin. At tignan yung maigi. Pare-parehas po ang direksyon ng mga battery na kinabit natin sa isang malaking wire. Mas mainam na magkalayo ang positive at negative na dulo para very safe tayo. Babalutin natin ng electrical tape para mas malinis tingnan at protection sa mga dumi at sa mga umido. Ayan po, nabuo na natin ang isa. Dapat makabuo pa tayo ng pangalawa at pangatlo. Hanggang 3 lang po muna tayo. Ikakabit na po natin ang 3 pack na battery. At ang bawat pack o isang battery ay 4.2 volts po. Lagay na po natin siya sa isang malapad na plywood at gawa ng paraan na nakapirmis na siya at ihilira ang 3 pack na battery. Sa pangalawa naman po, ang pag-iipunan po natin ay ang capacity controller. Dito po natin malalaman ang laman ng bawat battery pack natin. At ang gamit nito ay magbalanse ng power sa bawat battery pack natin. At subok ko na po ito. Kaya safe. Ilagay po natin siya sa pinakagitna para lagi nating nakikita ang mga laman o voltage ng mga battery. Digital po ito, kaya madaling mabasa. May mga maliliit na wire connection po ito. Galing sa taas, ang una ay negative wire. So, ilagay po natin at ihinang sa may negative line ng ating buong battery. At ang kasunod na mga wires ay para nasa positive line ng bawat battery pack natin. Isunod-sunod lang po natin para malalaman natin ang laman ng bawat battery pack. At pag naikabit na natin ito po, mahalaga na po ang ating nabuo. At ito na ay power bank. At ito po yung ating diagram ng battery capacity controller. Yung ating 3 battery pack, pagkabit-kabitin na po natin siya sa pagka-series. Yung negative side ng unang battery, ikakabit po natin sa positive side ng pangalawang battery. At ganon din po para sa ating pangatlong battery pack. Yung negative side ng pangalawa, kakabit po natin sa positive side ng pangatlo. Pag pinagkabit na po natin sa tinatawag na series, magiging isang buong battery na siya. At 4.2 plus 4.2 plus 4.2 volts ang magiging 12.6
volts na po siya. So, umabot na tayo sa 12 volts, kaya po pwede na natin gamitin ito. Parang sa flashlight lang po dati. Pagsunod-sunurin lang natin ang bawat isang pack. Dahil may power bank na po tayo, at kitang-kita natin kung gaano karami ang laman ng ating power bank. Pag napuno po natin ito, napakatagal ubusin ito. Marami tayong mapapagana para sa ating tahanan. O kaya ay pag may brownout. Sa pangatlo naman po, ay pag-iipunan natin ang solar charger. Ang solar charger po ay nagbibigay charge o power sa ating battery. Nililipat niya yung power na nagmula sa solar panel papunta sa ating battery hanggang sa ito'y mapuno. At ang solar charger ay pumipigil at nagsusupply ng power. Pag napuno na ang ating battery, pipigilan niya ang pag-supply at pagdaloy ng kuryente. At ito rin ang nagmamando kung 12 volts o 24 volts ba ang isusupply na power. Kaya isa po ito sa magpapasave sa ating mga gamit sa solar power system. Ilalagay na po at ipipermis na natin. At po pwede na po nating ikabit ang ating power bank dito sa ating solar charger para laging handa sa pagcha-charge. Pag nagkabit na po sila, mag-energize po ang ating charger. Makikita din po ang digital na siya. Mababasa din natin ang pinakalaman ng ating power bank. Ang charger po ay nagkukontrol sa pagbibigay ng power. On and off din siya pag narating ang tamang taas na voltage at sa pinakamababang safe na voltage. At mag-settings po tayo sa ating solar charger sa maximum voltage na 12.7 volts para lalo tayong safe sa ating batteries. At ito po, yung gawa natin. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo po para maintindihan yung maigi. Itong lithium-ion battery, bawat isa po is 4.2 volts. Ngayon po, yung tatlo na to, pinag-series natin. Kaya nagiging 12 volts. Ang nagdadala nitong tatlo na to, itong capacity controller. Dito natin makikita po yung voltahe ng tatlo. At itong capacity controller natin po, ito ang nagsisilbing mag-evenly distribution sa power itong tatlo para walang mag-overcharge. Safe po tayo dito. Ang next item po na kinabit natin ay itong solar charger controller. Ito yung magcha-charge sa tatlong battery na to ng 12 volts. Pero kailangan pa natin ng solar panel na sun power papunta rito para mag-charge dito sa tatlo na to. Ngayon po nakakabit na yung battery dito sa ating solar charger. Ito po nakita nyo po, yung kulay pula, ito yung positive na nakapunta sa positive ng battery. At dito naman po, sa negative side ng battery, meron na po tayong wire na nakakonect dito sa solar charger. So, dito pa lang po, malalaman na rin natin kung ilan yung voltahe yung laman nito. So, ngayon pa po, pwede natin paganahin yung mga mapagana natin na DC power. Mamaya po, papakita ko rin sa inyo yung pagkabit ng solar power na dalawang wire ng solar panel dito po sa positive side at saka sa negative side na galing sa solar panel.
Ngayon dito po, itong sa solar charger, meron na tayong linya na pwede natin magamit yung mga DC line. Ito po, naikabit na po natin. Pwede natin mapapagana yung ilaw, pump, o kaya electric fan. Ipapakita ko sa inyo po. Ito yung papawilawin natin po, 10 watts na floodlight. Iko-connecta lang natin dito sa positive connector. Papanin po natin yung negative dito sa negative connector. Tapos dito sa ating solar charger po, papailawin na natin, dito natin i-on. Ayan po, nag-o-on na siya po. Meron pa pong pangalawa po na floodlight natin na pangalawang 10 watts. Kakabit din natin dito sa positive at saka negative connection. Ayan po. Ayan po. Dalawa na po yung floodlight natin na napailaw. At ito rin pong electric pan natin, papaganahin natin, ikokonekta din po dito sa ating DC line service. Ito po, papaganahin na natin yung ating electric pan. Ayan po, meron na tayong electric fan. At ito na po yung nabili nating solar panel. 50 watts lang po ito. 12 volts. At ito yung gagamitin natin para sa ating ginawang solar generator. At sisimulan na natin po na ikabit dito sa ating solar charger. At ito ay ilalabas natin at itututok natin sa araw. At ito yung wiring niya, oh. Ito yung positive at saka yung negative. Lalagyan lang natin siya ng wire extension. Gauge, mas maganda po pagka gauge 8 na wire. Kakabit natin siya dito sa ating solar charger. Ito po yung wire na galing doon sa ating solar panel. Ito yung positive at saka ito yung negative. Kakabit na natin po. Una, yung positive. Ito po. Suksok ko lang dyan po. Tapos, higpitan natin. Pangalawa naman po ay ang negative. Sa pangalawa na po. Ayan po. Tapos hihigpitan. Ayan po, nakita nyo na. Nagsisimula na siyang mag-charge po. Yung nagbi-blink po, yan ay yung palatandaan na nagcha-charge na po, nagsusupply na po yung galing sa solar panel. Papunta sa ating battery dito. Ayan po, meron na tayong charging dito sa ating battery. Ibig sabihin, nagcha-charge na ito dito sa ating battery. Gumagana na yung solar charger natin. Dahil galing sa solar panel na tinutok natin sa araw. At ito po, may nabili naman tayo
yung panghuling gamit natin para sa ating solar power generator, ang inverter. Ang gamit po nitong sa nabili natin na inverter na 400 watts, dito na natin po magagamit ang mga appliances na 220 volts. Katulad ng LED TV, electric fan, washing machine, dito na natin magagamit. Ayan po, ikakabit na natin dito para makompleto na po itong ating power generator. Itong linya po na to, ito po yung linya na isasaksak natin dito sa galing dito sa ating DC only na 12 volts. Pag gumana na po ito, dito natin pagpagnahin, i-on lang natin dito po. Ayan. Pag nag-on na to, dito lalabas yung 220 volts po. Then, pwede na tayong mag-charge sa cellphone dito. Ito yung pinaka-USB port. Ito naman yung sa power ng 220 volts. Sa pagkakataong ito, yung connection ng ating power inverter ay dito ko po nilagay sa positive at saka negative sa ating battery mismo. Dahil po pwede rin. May yan na. Ilawan ko pa dito. Po natin siya. Ayan po, gumagana na. Magamit tayo ng extension wire. Ayan. Iti-testing na natin sa ating ayan po. Ayan na siya. Ayan po. Napagana na natin yung TV natin saka yung wifi. At doon po nagtatapos ang ating video. Kung may katanungan po kayo, paki-comments na lang po. At pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Para may mas marami pa akong ideas na may share po sa inyo. Ayun lamang po at mabuhay po kayo, pati na ating kalikasan.